Balitang Pulis Gabo. Magandang umaga mga ka-okay, magandang umaga lungsod ng Olongapo. Panibagong araw ng pagbabalita mula sa City Community Affairs and Development Unit at Human Rights Affairs Office ng Olongapo City Police Office. Kami ang inyong Pulis Gapo ngayong umaga. Ako po si Police Corporal Christopher Barba. Ako naman po si Police Master Sergeant Jason Argonillo. Araw ng Huwebes, partner, August 6, 2026, katuwang ang Broadcasting Corporation at ng 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Bilang kapartner natin sa paghahatid ng mga mahalagang kaganapan at impormasyon. Welcome po sa ating programang Pinalakas Online. Para sa ating mga kababayang Olongapeño, sama-sama tayo para sa Balitang Pulis Gapo. Ayan, pinaigting ng Olongapo City Police Office ang kampanya nito against loose firearms sa pamamagitan ng Uplan Galugad, Uplan Bulabog at Uplan Bakal. Ito po yung mga ating mga police intervention and preventions. Ayan, bilang panguna po para sa ating mga programa sa PNP. Ayan, good morning partner, kamusta ka? Okay na okay, partner. Maulan kaya mag-ingat at iwasan lumabas. Lalo na kung wala naman tayong opisyal na lakad o pupuntahan. Ayan, tamang-tama yan partner. Ingat po mga ka-okay. Alam mo ba, mahalaga ang araw na ito para sa ating lahat. Dahil ngayong umaga ating ginugunita ang ika-77 anibersaryo ng International Humanitarian Law or the IHL. Ayan. Tama ka dyan, partner. Happy Thursday, everyone. Ngayong taong 2026, ating ipinagdiriwang ang ika-77 anibersaryo ng pagtatatag ng pangunahing kasunduan sa International Humanitarian Law o IHL, ang mga batas na naglalayong magprotekta sa mga tao kapag may digmaan o hidwaan. Ayan, tama yan. Kalakip ang temang pinalakas na ugnayan at pagkakaisa sa pagsulong ng IHL. Isang panawagan mula po sa inyong kapulisan mga ka-okay para sa mas matibay na ugnayan tungo sa pangmatagalang kapayapaan, kaligtasan at syempre ng nation building natin dito sa ating bansa. Alam mo, partner, mahalaga ito lalo na sa atin dito sa Pilipinas, kung saan lagi nating pinapahalagahan ang buhay, kapayapaan at dangal ng bawat isa. Ayan, syempre, special din po ang aming episode today dahil first time ko pong makakasama ang aking kaibigan na kung saan nga po ay isa sa mga kawani ng Olongapo City Police Office na nagsusulong para sa karapatang pantao. At syempre, in behalf of the Olongapo City Police Human Rights Office, syempre narito po siya upang ipaliwanag sa atin kung ano nga ba ang International Humanitarian Law. Pero bago yan, batiin mo muna ang iyong mga kasamahan, partner. Siyempre, partner, babatiin ko muna una sa lahat ang aking mga ka-office mate, ang HRDD family, ang HRAW family, sa pangunguna ni Ma'am Salazar, ni Datang, Jaisel, ang classmate kong lagi nasa medical mission, si Queenie, si Encina at ang aking boss na si Ma'am Shirley. Siyempre kasama yung chief clerk ko. Ayan, kasama na rin dito sa pamumuno na siyempre ni Ma'am Shirley. Siyempre pati ng aming City Director Police Colonel Leonido S. Maniago Jr. Sir. Ayan, tama yan partner. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga mga ka-okay. And of course, lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon. Partner, umpisa na natin. Ano nga ba ang IHL or the International Humanitarian Law? Sige partner, umpisa na natin. Ang International Humanitarian Law o IHL ay ang tinatawag ding batas ng digmaan. Hindi nito pinipigilan ng hidwaan, ngunit nililimitahan nito ang paraan ng paikipaglaban at tinitiyak na walang masasaktang walang sala. Ito ay nakabatay sa 4 na pangunahing prinsipyo. Una rito, ang pagprotekta sa mga sibilyan, mga bata, matatanda at mga taong hindi na kayang makipaglaban tulad ng mga sugatan o nabihag na. Pangalawa, pag-iwas sa kalupitan, labis na pananakit at paggamit ng mapaminsalang sandata. Pangatlo, ang paggalang sa buhay at dangal ng bawat tao, ano pa man ang panig niya. At pang-apat, pagtulong ng malaya at walang pinipili sa mga nangangailangan dahil sa hidwaan. Ayan, tama partner, no? Base sa mga binanggit mo partner, no? O sa mga binasa mo, mahalagang matandaan ng ating mga ka-okay na ang International Humanitarian Law ay paalala sa ating lahat na kahit sa panahon ng kaguluhan at digmaan, ang paggalang sa buhay
at ang dignidad ng tao ay dapat manatiling pangunahing pinahahalagahan. So, para dito sa ating bansa, partner, ano ba ang connection natin dito sa international humanitarian law? Magandang tanong, partner. Tulad nga na nabanggit kanina, 77 years na ang nakalipas mula ng pagtibayin ng mga kasunduang ito. Ngunit hanggang ngayon ay napakahalaga pa rin ito. Dito mismo sa Central Luzon at sa buong bansa, nakita natin ang halaga ng pagiging makatao kahit sa gitna ng pagsubok. Ang IHL ay hindi lamang para sa mga pulis, sundalo, o pinuno ng ating bansa. Para ito sa ating lahat. Ito ang tinitiyak na hindi tayo mawalan ng respeto sa pagkatao kahit may gulo. Sa pagdiriwang ng 77th anniversary of International Humanitarian Law, ito ang ating mga paninindigan. Susunod tayo at igagalang sa mga batas ng IHL. Ipagtatanggol natin ang karapatan ng mga walang sala. Itataguyod natin ang pagkakaisa at kapayapaan. Mahalaga rin po na maipabatid sa ating mga ka-OK ang kabutihan ay hindi nawawala. Kahit sa gitna ng digmaan, ang International Humanitarian Law ay hindi lamang po kasulatan. Ito ay ating tungkulin. Ito ay ating pag-asa. Korek ka dyan, partner. Sa pamamagitan ng ating programa dito sa programang Balitang Pulis Gapo at syempre sa himpilan ng 97.5 na nagsisilbing tulay upang marinig tayo on air at mapalakas ang boses ng kapulisan na nagsusulong ng ating mga adhikain. Isang layunin, isang pananagutan, sama-samang pagsulong ng International Humanitarian Law. Siyempre kaisa natin dyan ang bawat Olongapeño at ng mamamayang Pilipino. Sama-sama tayo sa pagtaguyod ng mga adhikaing makapagbigay ng impormasyon upang maging tulay na mapagandang ugnayan ng kapulisan, pamahalaan at mamamayan tungo sa isang ligtas na bansa. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikiisa para sa isang ligtas, maayos at mapayapang Olongapo. Naway manatili ang kapayapaan at pagmamalasakit sa ating puso at sa bawat tahanan. Ayan, dyan po yun ang ating unang program para po sa ating International Humanitarian Law. Abangan din po ninyo ang aming pagbibigay ng mga safety tips mamaya na naglalayong mapanatiling kaligtasan at seguridad ng ating mga ka-OK. At sa ating pagpapatuloy, ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order sa ating lungsod sa pamamagitan ng ating mga PNP Focus Agenda. Sa ilalim yan ng pamumuno ng aming City Director, Police Colonel Leonido S. Maniago Jr. At sa pagsasakatuparan ng gampani na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño. Kasama ng Police Regional Office 3 sa pamumuno ng aming Regional Director, Police Brigadier General Jess B. Mendez at ng aming Chief PNP, Police General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. na may layuning mapagtibay ang magandang ugnayan sa ating komunidad kasama ang Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At sa pagpapatuloy mga ka-OK, ang datos ng ating weekly accomplishment report mula po yan noong July 27 hanggang August 2 ngayong taong 2026 bilang bahagi po ng ating previous week. Sa kabuuan, meron po tayong 18 total arrested ang Olongapo City Police Office. Siyempre sa pangunguna yan ng aming City Director mula sa isinagawang magkakahiwalay na anti-criminality operations. Sa campaign against illegal drugs, 7 drug personalities partner ang naaresto ng Olongapo City Police Office. Siyempre mula yan sa matagumpay na isinagawang 5 anti-illegal drug operations at pagkakakumpiska ng 3.3 grams ng shabu at ng 217.1 grams ng dried leaves marijuana at hiwalay dito yung ating 1.59 grams na kush marijuana. So doon kasi sa atin partner, so ito yung meron itong kabuuang halaga na 50,840 pesos and 68 centavos. So dito partner, mapapansin mo pinaghihiwalay natin yung dried leaves marijuana at ng kush marijuana dahil sa kadahilanan na mas mahal ang halaga ng kush marijuana. So lahat po ng mga 7 drug personalities na naaresto at mga nakumpiskang ebidensya ay dinala po
sa tanggapan ng Drug Enforcement Unit or the CPD-EU ng Olongapo City Police Office para sa kaukulang dokumentasyon at pagsampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman pong nananawagan ng Olongapo City Police Office sa publiko upang makiisa sa kampanya laban sa illegal na droga sa pamamagitan niyan ng maagap na pagbibigay ng mga impormasyon. Siyempre tulad ng mga ginagawa natin partner, we are intensifying the information operation at siyempre para sa ating mga otoridad upang mapanatili ang kaligtasan at kapayapaan at kaayusan sa ating lungsod. Siyempre, dahil yan sa tulong na rin ng ating mga ng komunidad at siyempre ng ating mga partner agencies na kung saan nga po ay patuloy nating pinaiigting ang ating mga anti-criminality operations. Nagpapasalamat tayo dahil nagpatuloy ang ating mga accomplishment when it comes sa mga illegal drugs. At siyempre, ganun din ang ating mga pagbibigay ng mga impormasyon. Tulad na lamang ng ating mga sinagawa ngayon about the international humanitarian law. Marami pa tayong ibibigay ng mga balita. Magbabalik ang Balitang Pulis Gapo matapos ang ilang paalala, manatiling nakatutok sa himpilan ng 97.5. Muli nagbabalik ang inyong Balitang Pulis Gapo. Para sa pagpapatuloy ng Balitang Pulis Gapo para sa ating accomplishment on wanted persons. Matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Dionido S. Maniago Jr., City Director, ang siyam na wanted persons sa magkakahiwalay na operasyon na isinigawa ng Pulis Gapo sa loob ng isang linggo. Kabilang dito ang pagkakaaresto ng dalawang top 10 most wanted persons sa antas ng lungsod. Ang mga naarestong top 10 most wanted persons ay nahaharap sa mabibigat na kasong qualified rape o paminor, statutory acts of lasciviousness, rape through sexual assault, at robbery with violence against or intimidation of a person. Ayon kay Police Colonel Maniago, ang magkakahiwalay na operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa mga wanted persons na individual at nagpapatunay sa patuloy na pagsisikap ng kapulisan na maihatid sa hustisya ang mga taong may nahaharap na kaso. At para naman po sa ating kampanya kontra illegal gambling, dalawang individual ang naaresto ng mga tauhan ng Police Station 4 ng Olongapo City Police Office matapos maaktuhan sa paglalaruyan ng Cara Cruz. Yan ay naganap sa may Purok 1, Mactan Area, Barangay Old Cabalan, dito sa lungsod ng Olongapo. Nakumpiska sa lugar ang tatlong 1 peso coin na ginamit bilang pangara at 550 pesos na bet money na may iba't ibang denominasyon. Dinala ang mga naarestong individual at mga nakumpiskang ebidensya sa Police Station 4 para sa kaukulang dokumentasyon at pagsampa ng kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1602 o ang batas laban sa iligal na pagsusugal. Patuloy namang pinalalahanan ng Olongapo City Police Office ang publiko na iwasan ang anumang uri ng iligal na sugal at makiisa sa kampanya ng kapulisan laban sa mga gawaing lumalabag sa batas upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa ating komunidad. Bilang pagtalima sa ating karapatang pantao, minabuti ng ating programa na gumamit ng mga alias sa pangalan ng mga sospek at biktima at maging pagbibigyan ng limitado na impormasyon o detalye upang mapangalagaan ang kanilang personal na impormasyon. Alinsunod po yan sa umiiral nating batas patungkol sa Data Privacy Act. Ang Olongapo City Police Office ay patuloy na nagpapaalala sa publiko na iwasan ang anumang uri ng karahasan at makiisa sa ating mga programa para sa kapayapaan at kaayusan ng komunidad. At para naman po sa ating mga isinagawang community engagement sa loob ng ating lungsod, bilang bahagi ng patuloy na pangangalaga sa kapakanan ng mga kawani ng kapulisan, nagsagawa ang Olongapo City Police Office ng PhilHealth Yakap Caravan sa pakikipagtulungan siyempre ng Ulticare Medical Center, siyempre noong August 4 po yan, 2026. Sa pangunguna ni Olongapo City Police City Director Police Colonel Dionido S. Maniago Jr., layunin ng programa na mailapit ang mga serbisyong pangkalusugan sa mga tauhan ng Olongapo City Police Office upang matiyak na sila ay mananatiling malusog at handang gampanan ang kanilang tungkulin para sa ating komunidad. Kabilang sa mga serbisyong pinagkaloob sa mga tauhan ay ang blood test, electrocardiogram or the ECG,
ang urinalysis at ang medical consultations. Nagkaroon din po ng mga orientations tungkol sa iba't ibang programa at benepisyong maaaring makuha mula po yan sa PhilHealth. Ayon kay Police Colonel Maniago Jr., mahalagang mapangalagaan ang kalusugan ng mga bawat kapulisan upang patuloy silang makapaghatid ng mabilis, maaasahan at dekalidad na serbisyo publiko. Ang naturang aktibidad ay bahagi rin ng ating moral and welfare program ng PNP Focus Agenda na kung saan nagbibigay diin sa kahalagahan ng pisikal at mental na kalusugan ng mga kapulisan bilang pundasyon ng mahusay at epektibong paglilingkod. Patuloy ang Olongapo City Police Office sa pagpapatupad ng mga programang nagtataguyod ng kapakanan ng ating mga tauhan at sapagkat naniniwala sila ang isang malusog na pulis ay higit na handang maglingkod at magbigay ng seguridad sa ating mamamayan. Bilang bahagi ng patuloy na kampanya laban sa iligal na droga, nagsagawa ang Olongapo City Police Office ng isang school-based anti-illegal drug advocacy seminar sa Gordon Heights National High School noong Sabado, August 1, 2026. Ang seminar ay isinagawa sa pangunguna ng Barangay Gordon Heights bilang pakikiisa sa paggunita ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking o IDA-DAIT. Dinaluhan ito ng mga grade 10 learners at ng mga students leaders na nabigyan ng mahalagang kaalaman tungkol sa masamang epekto ng paggamit ng iligal na droga. Gayon din ng mga paraan upang makaiwas sa impluwensya ng mga ipinagbabawal na gamot. Layunin ng programa na mahikayat ang mga kabataan na maging responsable sa kanilang mga desisyon at maging katuwang ng pamahalaan sa pagsulong ng ligtas, malusog at drug-free na komunidad. Maliban dyan partner, matagumpay na tinapos ng Olongapo City Police Office ang pagdiriwang ng 31st Police Community Relations Month or PCR Month sa pamamagitan niya ng isang makabuluhang recognition program na ginanap sa may Olongapo City Civic Center. Pinangunahan ng aktibidad ni City Director Police Colonel Junido S. Maniago Jr. Siyempre kasama ang mga miyembro ng iba't ibang advocacy support groups, mga partner agencies at mga personnel ng Olongapo City Police Office na kinilala sa kanilang mahalagang ambag sa pagpapatatag ng ugnayan ng pulisya at komunidad. Dumalo rin si Dr. Imelda Makaspak, ang School Division Superintendent ng Department of Education dito sa Olongapo bilang guest of honor and speaker na kung saan nga po ay nagbigay diin sa kahalagahan ng patuloy na pagtutulungan ng sektor ng edukasyon at ng Philippine National Police sa pagsusulong ng ligtas, mapayapa at matatag na pamayanan. Isa sa mga tampok sa mga programa ay ang paggawad ng Certificates of Appreciation sa mga advocacy support groups bilang pagkilala sa kanilang patuloy na suporta at pakikipagtulungan sa mga programa at inisyatibo ng Olongapo City Police Office. Maliban po dito, kinilala ang Olongapo City Police Office bilang Outstanding Police Community Affairs and Development City Police Office na kung saan ginanap sa may Camp Olivas, San Fernando, Pampanga. Kaparehas din nito ng ating 31st PCR Month Culminating Program. Nangyari yan noong Biyernes, July 31. Ang parangal ay personal pong tinanggap ng aming City Director, Police Colonel Maniago Jr. at kung saan nga po ito'y sumasalamin sa patuloy na dedikasyon ng Olongapo City Police Office sa pagpapatibay ng pakikipag-ugnayan sa komunidad, pagpapatupad ng mga makabagong programa at serbisyo publiko at sa pagsusulong ng epektibong police-community relations. Muli, kami po nagpapasalamat siyempre sa lahat po ng ating mga nakasama sa pakikipagtulungan ng ating mga partner agencies at mga advocacy support groups. At yan ang aming mga accomplishment and community engagement para sa inyo mga ka-OK. Ang lahat ng mga aktibidad na ito ay bahagi ng aming adhikain na isulong ang mga programa ng PNP sa pamamagitan ng Community Affairs and Development Office. Kaya naman, hinihikayat namin ang lahat na makiisa upang mas lalo namin mailapit sa ating mga kababayang Olongapeño ang serbisyo publiko ng Pulis Gapo. Ayan, natapos na tayo sa ating ikalawang programa. Mamaya pagbalik namin, ibibigay namin ang aming mga safety tips upang manatiling ligtas ang ating mga ka-OK. Magbabalik ang Balitang Pulis Gapo matapos ang ilang paalala, manatiling nakatutok sa aming himpilan, ang himpilan ng 97.5.
Muli nagbabalik ang iyong balitang pulis po. Sa pagpapatuloy, dumako naman tayo sa pamimigay ng mga safety tips bilang bahagi ng aming pagpapaigting ng Intensified Information Operation para sa ating mga ka-okay na talaga namang kapaki-pakinabang. Isang ligtas at mapayapang lungsod ang layunin ng ating kapulisan. Ito, good news para sa ating mga estudyante, ayan, at sa ating mga kasamang nagtatrabaho sa gobyerno. Walang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno at klase sa lahat ng antas ngayong August 6 yan. Alinsunod po yan sa Memorandum Circular Number 122. Suspendido ang trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan at klase sa lahat ng antas sa mga sumusunod na lugar. Partner, ano yung mga lugar na ito? Ito yung Zambales, National Capital Region, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro. Ayan, dahil po yan sa ating nararanasang hagupit ng bagyo. Samantala, magpapatuloy ang operasyon ng mga ahensya nagbibigay po ng mga basic and health services, kahandaan at pagtugon sa sakuna at kalamidad at iba pang mga mahalagang serbisyo. Siyempre tayo, partner, patuloy pa rin ang ating pagtatrabaho at pagbibigay ng serbisyo. Pinapayuhan po namin ang publiko na manatiling ligtas at patuloy na subaybayan ang mga opisyal na anunsyo ng ating pamahalaan. Paalala sa publiko, mag-ingat ngayong tag-ulan. Ayon po sa Pag-asa, patuloy na nakakaapekto sa kaunlarang bahagi ng Luzon ang habagat or southwest monsoon na nagdadala po ng mga maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulok. Posible rin po ang biglaang pagbaha at pagguho ng mga lupa sa mga lugar na vulnerable kapag lumalakas po ang buhos ng ulan. Para naman po sa ating lungsod, sa ating lungsod at karatig lugar, asahan po ang mga bahagyang maulap hanggang po maulap na kalangitan na may panakanakang pag-ulan at mga thunderstorm lalo na po sa pagsapit ng hapon at gabi. Pero kanina, partner, no, habang papunta tayo dito, ang lakas po ng hangin at ng ulan. Mabigay na tayo ng safety tips, partner. Safety tips ngayong tag-ulan. Paalala para sa ating mga motorista at commuters ngayong tag-ulan. Para sa ating mga motorista, tiyakin pong nasa maayos na kondisyon ang inyong mga sasakyan bago bumiyahe. Surihin po ang pangapreno, gulong, headlight at windshield wipers. Maghinay-hinay sa pagmamaneho, panatilihin po ang tamang distansya sa kasunod na sasakyan at iwasan pong tumawid sa mga bahang hindi natin masukat o di natin alam yung lalim. Para naman sa ating mga nagmomotorsiklo, laging magsuot ng dekalidad na helmet at rain gear na may reflectorized sticker upang maging mas kita sa daan. Mag-ingat sa madudulas na kalsada at iwasan ang biglaang pagpreno o mabilis na pagliko. Sa ating po mga nagbibiyahe, mga commuters po, magdala ng payong o kapote at mag-ingat sa pagsakay at pagbaba ng sasakyan lalo na kung kung saan nga po basa ang kalsada. Gumamit lamang ng mga pedestrian lane at overpass kung mayroon at iwasang tumawid sa mga rumaragasang baha. Kung makakaranas ng malakas na ulan, pagkidlat o pagbaha, mas makakabuting ipagpaliban muna ang biyahe. Kung hindi naman ito kinakailangan, ang kaligtasan ay higit na mahalaga kaysa sa pagmamadali. Mula sa Olongapo City Police Office, muli naming ipinapaalala, maging alerto, maging responsable at laging unahin ang kaligtasan sa bawat biyahe. Para po sa agarang tulong at mabilis na pagresponde, tumawag agad sa Unified Emergency Hotline 911. Ayan, lagi po namin ipinopromote yan, ang Hotline 911. Paalala, maging responsable rin po sa paggamit ng social media. Iwasan po ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon o kaya naman po walang katotohanan at mga komentong maaaring magdulot ng takot at makasagabal sa mga isinisigawang investigasyon ng otoridad. Kadalasan kasi pag tayo partner, nanonood tayo ng mga sa social media, madalas nadadala tayo ng emosyon, nagko-komento tayo na kung saan nga po wala tayong sapat na kaalaman. Mga Ayan. fake news, partner, yes, no? yan, tama yan, partner, Iwasan natin ang fake news. Hintayin at ibahagi lamang ang mga opisyal na impormasyon mula po sa mga kinaukulang otoridad. So for example, isa nga po dyan ang
Pag-asa. So dahil nga po nakakaranas tayo ng mga pag-ulan-ulan ng bagyo, so hintayin lang po natin yung mga anunsyo galing po ng Pag-asa na kung saan nga po nakakapagbigay tayo ng mga tamang impormasyon. Ang himpilan ng 97.5, syempre kailangan natin i-share and shared post yung kanilang mga post syempre. At ng ating Olongapo City Disaster Risk and Reduction Management Office na kung saan nga po yan nag-aanunsyo tungkol sa ating mga kalagayan o weather updates. At yan ang ating mga safety tips for today, partner, no? Naway meron tayong napulot na aral at mag-ingat po tayo laging mga ka-okay. At para maging updated sa OCPO activities and accomplishments, please follow our Facebook page at Pulis Gapo Disiplinado. At please give us your likes, comments, and share na rin po sa aming Facebook account at Olongapo City Police. Diyan po ninyo nakikita ang aming mga conducted activities and accomplishment na kung saan nga po pinopost namin. And also, please follow our YouTube channel at Olongapo City Police Office. Siyempre, kung saan po kayo nakikinig ang 97.5 DWOK FM. At nais din namin i-promote ang programang Sumbong Nyo, Aksyon Agad, Lunes hanggang Biyernes 12:30 to 1:30 PM. Ganon din ang aming official Facebook page ng Philippine National Police at Police Regional Office 3 at ang Police News Network page. Ayan, baka merong ang gustong batiin, partner, maliban sa iyong mga kasamahan. Siyempre, binabati ko yung Shadow Syndicate, mga Bladers ng Olongapo, mama ko, asawa ko, tapos yung baby ko, Zoe. Ayan, mga nag-birthday, partner, baka meron ba tayong mga kasamahan na nag-birthday? Huling nag-birthday, partner, si Loverly, Anjanette Loverly. Ayan, magandang umaga kay Anjanette Loverly na nasa work ngayon. Nasa work siya ngayon. Ayan, so belated happy birthday sa iyo. Ayan, magpaalam na tayo, partner. Sige, partner. At yan po ang hatid naming mahalagang impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa oras ng inyong pakikinig sa ating programa ngayong umaga. Laging tatandaan, ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. Dahil po sa inyong walang sawang pagsuporta, muling nasungkit ng Olongapo City Police Office ang unang pwesto na mag-number 1 sa Unit Performance Evaluation Ratings ng Police Regional Office 3. Isang patunay na tuloy-tuloy ang dedikasyon ng disiplina at kahusayan sa pagpapatupad ng tungkulin para sa mamamayan. Higit pang ipinagmalaki ng Olongapo City Police Office ang tagumpay ng mga unit nito kung saan nga po ang Olongapo City Police Office Station 3 bilang top 1, ang Police Station 6 bilang top 2 at Police Station 2, tama ba ako, partner? Tama, bilang top 3, partner. Police Station 2 bilang top 3 sa hanay po ng mga city police stations sa buong Central Luzon. Ang pagkilalang ito ay patunay ng kanilang matatag na pamumuno, mahusay na pamamahala ng operasyon at walang sawang paglilingkod sa komunidad. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang po tagumpay ng Olongapo City Police Office, kundi tagumpay ng buong lungsod ng Olongapo. Ito ay bunga ng patuloy na pagsuporta at pakikipagtulungan ng pamahalaang lungsod. At syempre katuwang din natin dyan ang mga ahensyang kasama natin, ang stakeholders at bawat Olongapeño na patuloy na nagtitiwala at nakikiisa sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Kinikilala rin po ng Olongapo City Police Office sa pamumuno ng aming City Director Police Colonel Maniago Jr. ang sakripisyo at dedikasyon ng bawat pulis gapo disiplinado. Siyempre kasama ka na doon, partner. Sa mga araw-araw na nagsisilbi ng may integridad, malasakit at profesionalismo. Ang pagkilalang ito ay refleksyon ng mga sama-samang pagsisikap ng buong organisasyon upang maihatid ang serbisyong tapat, mabilis at nararamdaman ng publiko. Muli po, mula po sa aming City Director Police Colonel Maniago Jr., isang taus-pusong pasasalamat po mula sa inyong Pulis Gapo. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa pamunuan siyempre ng Subic Broadcasting Corporation at sa himpilan ng 97.5 sa aming pong station manager, Ma'am Amelia Jane Gordon, kasama sina Sir Andrew and the rest of the team. Thank you for giving us the valuable opportunity to amplify our Pulis Gapo disciplinado accomplishment reports and
accomplishment. At syempre sa ating mga viewers and listeners na walang sawang sumusuporta sa ating programang maihatid ang mga mahalagang balita para sa ating kababayan dito sa ating pinakamamahal na lungsod, ang lungsod ng Olongapo. Ako po, si Police Master Sergeant Jason Argonillo. Sama-sama po tayong muli sa susunod na Huwebes upang makinig ng ating mahalagang balita at impormasyon dito lamang sa Balitang Pulis Gapo.